Dear Max FM with DJ Chinny. Even the princess deserves a heartbreak. Even the witch deserves love. Dear Max FM. Before you read my story, I just wanna say medyo mahaba po ito. Hello na lamang to all the listeners ng Max FM. Just call me Lala, but that's not my real name. Gusto ko lang pong i-private sana yung katauhan ko. Freshman kami when I first noticed him. Nasa star section ako sa isang semi-private school sa Bacolod. Samantalang nasa regular section naman siya. Actually, nakapasok lang ako sa school na yon dahil sa scholarship na grant sa tulong ng auntie ko, na isang guro din sa paaralan na pinapasukan ko. Taga-takurong po talaga ako. But then, dahil nga walang anak yung auntie ko, kinuha niya ako, dinala sa Bacolod, at doon na pinag-aral. Pumayag naman sina mama, dahil nga sa kadahilan ng mapapabuti naman ako. Tatlo kasi kaming magkakapatid. Magka-college na ang isang ate ko. Ako yung bunso sa amin. I strived hard para hindi mawala yung scholarship ko. At sa kabutihan ng Diyos ay naging honor student pa ako. 5th nga lang. 3rd year at naging magkaklase kami ni Clint. Sobrang saya ko nun. Kasi nga, ultimate crush ko siya since freshman. Nasabi ko pa sa sarili ko na sa wakas, magiging classmates na din kami. I'm just a typical type of girl. Yung tipong di naman kapansin-pansin. Samantalang siya, sa school na pinapasukan ko, sikat siya. Isa siya sa mga tumutugtog sa music club sa school namin. At alam kong madami ang may gusto sa kanya. At isa na nga ako dun. Days passed by, mas nakilala ko nga si Clint. And as what I have heard from my schoolmates and classmates, ay certified playboy daw siya. Yung tipong parang damit lang kung makapagpalit ng girlfriend. Well, that was true. Kasi naging saksi ako nun. Sa almost 3 years na nakilala ko siya, ay iba't ibang girls na ang nalilink sa kanya. At napapabalita ang naging girlfriend niya. And months passed, naging classmate ko siya. Wala na akong nabalita ang naging girlfriend niya. Ang saya ko noon kasi nga single siya. Single ako. So why not, diba? Pero naisip ko na sino ba naman ako? Isang hamak na simpleng babae lang naman. But I was surprised one day. May isang sulat na nakaipit sa book ko. When I read it, nalaman ko na galing ito sa kanya. Sobrang kaba at may halong excitement habang binabasa ko ang sulat niya. Ang sabi doon ay matagal niya na raw akong gusto. Kung pwede ba raw na ligawan niya ako. I didn't reply to his letter. Diba nga, certified playboy siya. Paano kung gawin niya rin akong flavor of the month niya? Isang araw habang nasa library kami, ay tumabi siya sa akin. Kabadong-kabado ako ng mga oras na yon. Sino ba namang hindi? Yung crush mo, tumabi sa'yo. Nagay pa sa akin. Bumati. Feeling ko pa nga noon ay nalunok ko yung dila ko.
dahil hindi agad ako nakapagsalita. And then he suddenly asked me if nabasa ko raw ba yung sulat niya. Ang sabi ko, oo. Sabi niya, seryoso ako sa mga sinabi ko dun. Akala ko nga ay ginugood time niya lang ako. But I saw his efforts in courting me. Nagpaalam pa nga siya sa auntie ko. Kumalat sa campus na nililigawan ako ng isang Clint na kilala bilang Playboy. Tinatansya ko pa noon kung sasagutin ko ba siya o hindi. Siya kasi yung magiging first boyfriend ko pag nagkataon. Pero sino ba naman ang niloloko ko? I like him eh. And almost 7 months na paniligaw niya, sinagot ko siya. 1 week yun before our junior and senior prom. But sad to say ay hindi siya ang kapartner ko. Pero okay lang kasi siya naman ang naging last dance ko. Months passed by, naging 4th year na kami. So far ay naramdaman ko kung gaano niya ako kamahal. Feeling ko nga ay ako na yung pinakaswerteng babae sa mundo nun. Parang fairy tale nga eh. Yung tipong ako ang princess at siya ang prinsipe ko. One time habang vacant namin, kasabay ko siya. At ang best friend ko pumuntang kantin. My bestie suddenly asked him kung kailan niya raw ba ako ipapakilala sa parents niya. Bigla siyang tumahimik. Umiwas ng tingin sa amin. I was hurt. Pero inisip kong baka takot lang, hindi pa siya ready. I ignored that one kahit na gustong gusto ko nang makilala ang parents niya. October 20, my birthday, saktong Sabado noon. I invited all my friends including him. Lumuwas kasi si Mama papuntang Bacolod. Gusto kong ipakilala siya bilang boyfriend ko. 6 p.m. ay nag-start yung handaan namin. Hindi naman ganun kagarbo. Sobrang saya ko noon kasi nga kasama ko si Mama to celebrate. Pero 2 oras nang nakalipas, ay wala pa ring Clint na dumating. Gusto ko nang umiyak noon. Tinanong pa nga ako ni Mama kung nasa na raw yung nobyo ko. Galit na ako sa kanya noon. He just disappointed me. At sa araw pa mismo ng birthday ko, 9:30 p.m., nakaligpit na ang lahat. I already changed my outfit that night. Ready na nga akong matulog. When suddenly nakarinig ako na may tumatawag sa akin sa labas. I know it was his voice. Pero para makasigurado ako ay dinungaw ko siya sa bintana. I saw a black van na nakaparada sa harap ng bahay. Bumaba ako just to check. Tama nga ang hinala ko. Si Clint nga. At hindi lang yun, kasama niya ang tatay, nanay, at ang little sister niya. Feeling ko nun ay namamanhikan na sila. Ipinakilala ko siya kay Mama at nakilala ko na rin ang parents niya. And that was my happiest birthday ever. And just like in the fairy tale na may witch, and that was her mother. Feeling ko kasi ay ayaw niya sa akin. I thought magiging flavor of the month lang ako ni Clint. But I was wrong. Umabot nga kami ng 1 taon. In fairness, nagseryoso ang babaero. Akala ko ay puro saya na lang kami. Pero dumating ang isang araw, may message akong natanggap galing sa kanya. Beeper pa lang ang meron ako noon. At yung may antena na phone. Sabi pa sa message, "Han, sorry, hindi ko sadya." Nadula lang gidya ang feelings ko bigla. Habang binabasa ko yun, Chin, walang tigil sa pag-agos ang luha ko. Nahuli pa nga ako ng auntie ko eh. Sinabi ko sa kanya na wala na kami ni Clint. Hindi na ako naghabol. Hindi ko rin hiningi ang explanation niya. Alam ko kasi sa sarili ko na kapag ang lalaki ang umayaw,
wala na talaga. Ang masakit lang doon ay bumuo kaming dalawa ng sarili naming mundo. So paano na ako? Tuloy pa rin ang buhay ko noon. I tried to forget everything about him. Iniisip ko na hindi lang naman siyang lalaki sa mundo. So nag-college ako. Kumuha ng commerce course. Second year college, birthday ng kaibigan ko, at nag-aya siya sa bahay nila. I was surprised kasi nga, isa si Clint sa mga bisita nila. Akala ko naka-move on na ako noon. But when I saw him, bumalik lang yung sakit. Sakit, and at the same time ay yung feelings na andun pa, na love ko pa siya. Lumipas ang ilang araw. Pagkatapos ng birthday na yon, may natanggap akong message galing kay Clint. And to make the story short, niligawan niya ako ulit. Naging kami ulit. Until we both graduated. Well, I still love him. Kumuha siya ng business-related course. After graduation ay nag-apply kami ng trabaho. Parehas naman kaming nakapasok. Siya sa isang kumpanya, ako naman ay sa isang pawn shop. 5 years na po kami bilang mag-on noon. And we were finally engaged. 24 lang ako nung nag-propose siya. Happy lang, pero yun ang akala ko. 3 weeks before the wedding, may isang trahedyang nangyari. Clint was confined at the hospital. And what's worse, he was in coma. Gulong-gulo ako ng mga oras na yon. I feel so depressed back then na nakuha kong kitilin na lang ang sarili kong buhay. Wala akong ginawa kunding umiyak ng umiyak. My soon-to-be husband was in coma at wala akong magawa. Chin, 4 days, yun lang po ang itinagal niya sa hospital. Kinuha na po siya ng Diyos. Nabangga po kasi ang motor niya ng truck. Ang ribs niya po ang napuruhan. Hindi ko alam kung magpapasalamat ako dahil kinuha siya. Naputol po kasi ang isang paa niya dahil sa lakas ng impact ng pagkabangga niya. And besides, may namuo pong dugo sa utak niya. Gulat pa ako nun dahil niyakap ako ng mama niya at sabay kaming humagulgol. Saklap lang. He is my everything. He was my first love and at the same time, first major heartbreak. Nasa Corondadal po ako ngayon sa kapatid ko. Umuwi ako ng Mindanao after Clint's burial. Hindi ko kasi alam kung makaka-move on ba ako after everything. Minsan I was asking God if I deserve all this. Mabait naman ako. But why me? Bakit sa akin niya pa ipinadanas ang lahat ng ito? 3 years na ang lumipas pero hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa sakit na naidulot ng kahapon ko. Nag-28 na po ako and yet still single. Hanggang ngayon po kasi ay nakaukit pa rin ang sakit at takot na baka mulit-muli ang nangyari nung unay mauulit. Ang akala kong fairy tale, happily ever after naming ending na dalawa ay nauwi sa tragedy. Shin, paano nga ba ako makaka-move on? Yung akala kong ikakasal na ako. Yung akala kong makakapiling ko na ang true love ko. Ang soulmate ko. Pero bakit binawi siya kagad? Bakit ako iniwan ng lalaking pinakamamahal ko? Hanggang dito na lamang muna po. And thank you so much and more power to your station. And please play my requested songs. Ghost of You by Michael Learns to Rock. The Man Who Can't Be Moved. Droning. Somewhere Down the Road. And Tears in Heaven. Ang inyong kamaks, lubos na gumagalang, Lala.